Hello mga bata! Nandito tayo upang pag-aralan ang asignaturang health para sa ikatlong linggo. Ang ating aralin ay kasangkapang hindi ligtas gamitin. Ako si Miss Edsy, ang gurong makakasama ninyo para sa talakayan. Halina't magsimula na tayo. Ang mga kagamitan sa ating tahanan ay may kahalagahan at gamit. Bagamat nagiging madali ang ating mga gawain sa tulong ng mga kasangkapang ito, minsan ay nagdudulot din ito ng kapahamakan. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga kagamitan sa tahanan na nangangailangan ng pag-iingat sa paggamit ng mga ito. Una sa ating listahan ay ang plancha. Ito ang ating ginagamit upang matanggal ang gusot ng ating mga damit. Ngunit mainit ito kung ito ay ginagamit, kaya iba yung pag-iingat kung ayaw mong mapaso. Sumunod sa ating listahan ang gunting. Ang gunting ay maaari nating gamitin sa tahanan, gayon din sa ating paaralan. Lubhang mapanganib kung hindi mo ito gagamitin sa tamang paraan. Maaari kang matusok o kaya ay masugatan. Kaya iba yung pag-iingat kapag ito ay iyong gagamitin. Ang sunod na kagamitan ay martilyo. Ito ay kagamitan na karaniwang ginagamit sa pagsasaayos ng mga nasirang kagamitan katulad ng mesa o kaya mga upuan o cabinet. Kapag hindi tamang paggamit nito ay siguradong mapupukpok ang iyong mga daliri. Ang huli nating kagamitan ay posporo. Matinding panganib ang dala nito kung hindi ito tama o kaya pinaglaruan ang mga bagay katulad nito. Maaari kang mapaso o di kaya ay masunog ang buong kabahayan. Bilang isang mag-aaral, mahalagang malaman mo ang tamang paggamit ng mga kasangkapan na nasa iyong tahanan at mga kagamitang pambahay na mapanganib kapag nakain o naamoy ang mga ito. Narito naman ang mga kagamitan na mapanganib sa kalusugan kapag nahawakan, nakain o naamoy. Una ay ang muriatic acid. Ito ay yung mga panlinis ng lababo at banyo. Mapanganib din ang gasolina. Ito yung mga ginagamit natin sa mga sasakyan. Gayon din ang mga pestisidyo o mga pamatay ng insekto. Kapag nakain o naamoy ang mga ito, ay magdudulot ng matinding pinsala sa ating katawan o di kaya ay magdulot ng kamatayan. Kaya naman mga bata, mahalagang alam natin ang tamang kagamitan ng mga ito upang tayo ay mailayo sa panganib. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, tingnan ang mga larawan sa ibaba. Nakikita mo din ba ang mga ito sa iyong tahanan? Sa inyong tahanan, sino-sino ang gumagamit ng mga ito? Maaaring ang plancha ay ginagamit ng mga magulang o nakatatandang kapatid. Ang shampoo naman ay buong pamilya ang gumagamit. Pinapayagan ka bang gamitin ang mga ito? Bakit? Para sa gawain bilang 2, tingnan ang mga larawan. Isulat sa iyong kwaderno ang letra ng mga gamit na nagbibigay ng panganib kapag hindi wasto ang paraan ng paggamit. At narito ang mga tamang sagot. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, lagyan ng check ang mga gamit sa bahay na mapanganib kapag nakain o naamoy. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang sagot sa titik A ay check.
Titik B. Hindi sapagkat ito ay tubig. Ang titik C ba? Check din. Ito ay katol. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 4, iguhit ang bilog kung ang pangungusap ay tama at parisukat kung mali. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, maaaring paglaruan ng bata ang gunting, kutsilyo at iba pang matatalim na bagay. Ang sagot ay parisukat, mali. Pangalawa, ang paglalaro ng posporo ay mapanganib. Ang sagot ay bilog, tama. Pangatlo, gumagamit ng mga kasangkapang dikuryente kahit hindi alam ng magulang. Ang sagot? Parisukat, mali. Pang-apat, tumakbo habang may hawak na gunting. Ang sagot ay? Parisukat, mali. Panlima, huwag paglaruan ang mga saksakan na may kuryente. Ang sagot ay bilog, tama. Para sa gawain bilang 5, iguhit sa iyong sagutang papel ang masayang mukha kung ang nasa larawan na makikita ay ligtas gamitin. Malungkot na mukha naman kung hindi. Narito na ang mga sagot. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!